Hello po sa inyo guys ulit. Kumusta na po kayo? At naway nasa mabuting kalagayan kayo. Ngayon gumawa po ako ulit ng video. Tungkol ito sa mga santo natin kasi karamihan nga sa atin, alam lang yung pangalan ng santo ngunit wala po silang kaalaman. Karamihan sa atin ay walang kaalaman sa kasaysayan ng mga santong sinasamba natin. So ako naman ay gumawa ng video na kahit paano nakatulong ako sa inyo ng kunting kaalaman kung ano ba talaga sila, kung sino ba sila. Itong video na to ay pag-usapan natin si Mother of Perpetual Help, Saint Joseph, Black Nazarene, at Holy Family. At naway makatulong po ito sa inyo ha. Ito naman mga pag-usapan natin yung apat na to, is kilala nito lahat. Pero hindi po ako masyadong agree sa part na alam ng lahat ang kasaysayan nila. Kaya ako gumawa ng video upang kayo ay magkaroon po ng kaalaman kahit papaano. At nakakatulong din ako sa inyo. So isunulat ko na lang po at babasahin ko po sa inyo ha. Umpisa natin si Mother of Perpetual Help. So, ano nga ba ang kasaysayan ng ating ina ng saklolo? Ina ng Diyos, ina ng awa, at tagapamagitan ng laging saklolo. Ang ina ng laging saklolo nakilala rin sa English bilang Our Mother of Perpetual Help, ay isang ikatlong siglong icon ng mahal na Birheng Maria na may hawak sa Batang Hesus. Ito ay kinikilalang mapaghimalang imahe at sa paglipas ng panahon, naging simbolo ng pag-asa, habag at tulong ng Birhen para sa milyong-milyong deboto sa buong mundo lalo na sa bansa nating Pilipinas. Ano ba ang pinagmula ng imahe nito? Ang original na imahe ng ina ng laging saklolo ay isang icon na gawa sa estilong Byzantine. Pinaniwalaang nilikha sa isla ng Crete, ngayon ay bahagi na ng Greece. Noong bandang 1400, ayon sa alamat, ito ay ninakaw ng isang negosyanteng Europeo mula sa isang simbahan sa Crete at dinala sa Roma, Italy upang itago. Habang nasa Roma, ang negosyanteng ito ay nagkasakit at bago siya namatay, inutusan niya ang isang kaibigan na ibalik ang imahe sa simbahan kung saan ito ay maaring sambahin ng publiko. May dumaan po kasi siya na. Ang kaibigan, sa halip na sundin, itinago niya ito hanggang na ang mahal na Birhen ay nagpakita sa panaginip sa kanyang anak na babae at sinabi, "Dalhin mo ako sa simbahan ng San Mateo sa pagitan ng Basilika ng Santa Maria at San Juan Laterano." Sa wakas, ang imahe ay pinailalim sa pag-aalaga ng mga Augustinians at inilagay sa simbahan ng San Mateo sa Roma noong 1499. Pagkawala at muling pagkakatuklas. Noong 1812, sa panahon ng pananakop ng Napoleon sa Roma, ang simbahan ng San Mateo ay nawasak. Ang imahe ay itinago na halos makalimutan na. Mahigit 60 na taon na wala sa mata ng publiko ito. Almost 60 years, di ba? Ngunit noong 1855, nang pumasok ang mga Redemptoristang pare sa Roma, napag-alaman nila mula sa kasaysayan ng tungkol sa imaheng ito. Pinakausapan nila na ang Papa na ibalik ang imaheng sambayan ng Katoliko noong 1866 at inutos ito ni Pope Pius IX na ipalaganap ninyo ang debosyong sa mahal na inang ito sa buong mundo. Mula noon, ang imahe ay nilagay sa simbahan ng San Alfonso sa Roma at ang Redemptoristang nagdala ng debosyong ito sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, ang mga misyonerong Redemptorista ay dumating sa Pilipinas noong 1906 at noong 1922, dinala nila ang isang kopya ng orihinal na imahe ng ina ng laging saklolo sa Baclaran, Parañaque. Noong una, isang maliit na kapilya lamang ito.
Ngunit dahil sa dami ng mga milagro at devotion, naging kilala ang lugar bilang National Shrine or Mother of our Perpetual Help. Noong 1948, sinimulan ang lingguhang nobena tuwing Miyerkules na ginaganap ito. Diba? Mula noon, dumagsa na ang mga tao sa Baclaran hanggang ngayon tinatawag nila Baclaran Day, yung Miyerkules. Dahil sa dami ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. So yung imahe kasi natin mayroong mga corona, nandiyan si Jesus, yung sandal ni Jesus, yung mga bituin. So ito po yung kahulugan ng imahe. Ang imahe ng ina ng laging saklolo ay hindi karaniwang larawan ng Biring Maria. Ito ay makasagisag na elemento, kabilang ang si Maria. Pakita mo si Maria, nakatingin at nanonood, na tila bang sinasabi sa atin na habang nagdadasal tayo, narito ako para tumulong sa iyo. Si Jesus naman tila natatakot habang nakayakap sa kanyang ina. Isa itong simbolo ng kanyang kaalaman sa darating niyang pagdurusa. Mga anghel, okay? San Gabriel at San Miguel, hawak ang mga gamit ng kanyang pagpapakasakit sa krus, mga pako, sibat at espongha. Ang paa ni Jesus na halos malaglag ang sandalyas, tanda ng pagmamadali niyang lumapit sa kanyang ina. Bituin sa bilo ni Maria, tanda na siya ay tala sa umaga na gumagabay sa ating landas. Devotion sa ina ng laging saklolo. Okay. Ang devotion kay Maria bilang ina ng laging saklolo ay hindi lamang sa panalangin sa panahon ng kagipitan. Ito ay isang buhay na relasyon ng pagtitiwala, pananampalataya at pag-asa sa tulong ng mahal na ina. Marami nang naitalang milagro na may kaugnayan sa devotion ito mula sa kagalingan, proteksyon sa panganib, kapatawaran at pagbabalik ng mga nawawalang mahal sa buhay. Ang mga nobena tuwing Miyerkules ay isinisigawa hindi lang sa Baclaran kundi sa libu-libong simbahan sa Pilipinas at sa buong mundo. Kumbaga, ang nobena tuwing Miyerkules ay sinasagawa hindi lang sa sa Baclaran kundi sa iba't ibang bahaging simbahan, lalo na sa ibang bansa. Ano nga ba ang papel ng inang saklolo sa ating pananampalataya? Si Maria bilang ina ng laging saklolo ay huwaran ng pagiging mapagmalasakit, matatag at laging handang tumulong. Ang kanyang debosyon ay hindi pamahiin, kundi isang malalim na anyo ng Kristyanismo, pananampalataya, isang paniniwala na ang ating inang Maria ay laging nariyan para sa atin, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kailan ba ang piyesta ng ina ng laging saklolo? Ang piyesta ng ina ng laging saklolo ay pinagdiriwang tuwing Hunyo 27. At ito ay araw ng pasasalamat ng mga deboto sa lahat ng biyaya at tulong ng mahal na ina. At ang panalangin, ina ng laging saklolo, kami ay lumapit sa iyo na may pananampalataya. Dinggin mo ang aming mga panalangin at gabayan mo kami sa daan patungo sa iyong anak na si Jesus. Sa oras ng pangangailangan, sa gitna ng hirap, huwag mo kaming pabayaan. Amen. Ngayon naman, pag-usapan natin si Saint Joseph. Okay. Ito ang kasaysayan ni Saint Joseph. Tagapagtaguyod ng banal na pamilya at patron ng simbahan. Si San Jose ay isa sa mga pinakakilalang banal na Kristyanismo, lalo na sa simbahang Katolika. Siya ay kilala bilang asawa ng mahal na Biring Maria at ama-amahan ni Jesus. Bagaman, kaunti lamang ang nakasulat tungkol sa kanya sa Biblia. Napakalalim ng kanyang papel sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ano nga ba ang pinagmulan ng kabataan ni San Jose? Ayon sa tradisyon, si San Jose ay mula sa angkan ng Haring David. Kaya't siya ay may maharlikang lahi, kahit na siya ay isang karaniwang manggagawa. Isa siyang karpenterong tagapagpanday, isang marangal na hanapbuhay
at nagpapakita ng kanyang pagiging masipag, mapagkumbaba at matyaga. Wala mang malinaw na tala tungkol sa kanyang kabataan. Malinaw sa Ebanghelyo na si Jose ay isang matuwid na tao, may malinis na puso at tapat sa Diyos. Sa panaginip ni San Jose at ang pagbubuntis ni Maria, nang magdadalang tao si Maria sa pamagitan ng Espiritu Santo, naisa nang ihiwalay ni Jose si Maria ng palihim upang hindi siya mapahiya sa publiko. Ngunit nagpakita sa kanya ang isang anghel sa panaginip at sinabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria bilang iyong asawa, sapagkat ang sanggol ng kanyang sinapupunan ay mula sa Espiritu Santo. Mateo. Dahil dito, buong pananampalataya niyang tinanggap si Maria at ang sanggol na si Jesus sa kanyang buhay. So, kumbaga si Jose, galing pala niya sa angkan ni David, no? Alam mo naman, 'di ba, kahit naman sa mga panahon ngayon pag may nabuntis, 'di ba, dapat pag walang ama, minsan kinakahiya. So, ang isip kasi ni Jose noon itago niya para hindi siya papahiya naman. Pero yun nga, nagpakita sa kanya yung anghel na sinabi nga sa kanya na si Maria, kasi yung sanggol na pinagdadalang tao niya ay mula sa Espiritu Santo. Okay? So dahil dito, buong pananampalataya niyang tinanggap si Maria at ang sanggol na si Jesus sa kanyang buhay. San Jose bilang ama ng banal ng pamilya. Si Jose ang tagapangalaga ng banal na pamilya. Siya ang nagtaguyod sa buhay ni Maria at Jesus. Sa kanyang mga kamay, natutunan ni Jesus ang gawain ng karpintero, ang halaga ng pagtatrabaho at pananampalataya sa Diyos. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, si Jose ang naghanap ng lugar na kung saan manganak si Maria. Siya rin ang tumanggap sa mga pastol at matatalinong pantas na bumisita sa sanggol. Itong pag-usapan naman natin yung paglikas patungong Ehipto. Matapos ipinanganak ni Jesus, ipinag-utos ni Haring Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. Isang anghel muli ang nagpakita kay Jose sa panaginip at inutusan siyang tumakas patungong Ehipto, kasama sina Maria at Jesus. Muli, sumunod si Jose ng walang pag-aalinlangan. Dito makikita ang katapatan at kakayahan ni Jose na magsakripisyo alang-alang sa kanyang pamilya. Tahimik ngunit dakilang banal. Walang naitalang sinabing salita si Jose sa Biblia, ngunit ang kanyang mga gawa at nagsisilbing pagtotoo sa kanyang kabanalan. Hindi siya naging sikat o makapangyarihan sa mata ng tao, ngunit sa mata ng Diyos siya ay hinirang para isang napakahalagang papel, ang maging ama at tagapagligtas sa lupa. Ang kamatayan ni San Jose. Walang malinaw na tala kung kailan namatay si San Jose. Ngunit pinaniwalaang namatay siya bago magsimula ang pampublikong misyon ni Jesus. Dahil dito, kinikilala siyang bilang patron ng mga mamamatay na may biyaya, sapagkat sinabing siya ay pumanaw sa piling ni Maria at Jesus. Ano nga ba ang devotion kay San Jose? Ang devotion kay San Jose ay lumago sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng pagiging tahimik sa Biblia, kinilala siya sa simbahan bilang patron ng simbahang Katolika, patron ng mga manggagawa, at ito'y pinagdiriwang tuwing Mayo 1 bilang San Jose Manggagawa, patron ng ama, pamilya at moralita,
patron ng mga naglalakbay at naghahanap ng tahanan. Noong 1870, opisyal siyang tinanghal ni Pope Pius IX bilang patron ng Universal Church. Okay? Si Pope Pius IX. Noong 2021, idineklara ni Pope Francis ang taon ni San Jose, Year of St. Joseph, upang kilalanin ang kanyang mahalagang papel sa pananampalataya. Mga aral mula kay San Jose. Si San Jose ay huwaran ng pananampalataya kahit hindi niya agad na unawaan ang plano ng Diyos, siya ay sumunod. Pangalawa, pagkamasunurin sa kalooban ng Diyos dahil sa pamamagitan lamang ng panaginip. Pagiging ama at tagapagtaguyod ng pamilya, tahimik ngunit matatag. Pagiging masipag na manggagawa, tapat na maliit na gawain, kababaang loob, hindi naghahangad ng karangalan. Panalangin kay San Jose, maikling halimbawa lang ito. San Jose, tagapangalaga ng banal na pamilya, ipanalangin mo kami, turuan mo kaming maging masunurin, masipag at matapat sa Diyos sa araw-araw. Amen. So, yun po yun. Kay Mother of Perpetual at kay San Jose, o baka St. Joseph. So, itong video na to, ito yung kailangan magkaroon tayo ng kaalaman. Hindi yung puro samba lang tayo, pero wala tayong nalalaman. O, di ba? So, ako ay magbigay po sa inyo ng kunting kaalaman. Pag-usapan natin muli si Holy Family. Okay. Ito yung Holy Family. Kasaysayan ng banal na pamilya. Si Jesus at Maria, huwaran ng bawat pamilya. Ang banal na pamilya ay binubuo ni na Jesus, ang anak ng Diyos, ang kanyang ina na si Maria, ang mahal na Birhen, na si San Jose, ang kanyang ama-amahan sa lupa. Sila ang pamilya ni Jesus sa kanyang pagiging tao at itinuring na pinakamalinis at pinakabanal na pamilya sa kasaysayan. Simula ng banal na pamilya. Ang kwento ng banal na pamilya ay nagsimula sa pamamagitan ng isang milagrong pangyayari. Ang pagpapahayag ng anghel kay Maria, pinahayag ng anghel Gabriel kay Maria na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang pagiging birhen, buong pananampalataya niya itong tinanggap. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Si San Jose, na noon ay katipan ni Maria, ay nabalot ng pagkakalito at pangamba. Ngunit nang mapanaginipan ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, tinanggap din niya ang tungkuling maging tagapangalaga ni na Maria at Jesus. Kapanganakan ni Jesus at paglalakbay ng pamilya. Dahil sa kauutusan ng senso ni Emperador Augusto, ang mag-asawang Jose at Maria ay naglakbay patungong Bethlehem habang si Maria ay nagdadalang tao. Sa kawalan ng matutuluyan, napilitan silang manganak sa isang sabsaban, isang paalala na dumating si Jesus sa kahirapan at kababaang loob. Pagkatapos ng kapanganakan, dumating ang mga pastol ng mga pantas upang magbigay pugay sa Mesiyas. Ngunit, kasabay nito ang isang panganib na lumitaw. Si Haring Herodes ay nag-utos na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem. Dahil dito, muling nagpakita ang anghel kay Jose sa panaginip at sinabi sa kanya na tumakas, pumuntang Ehipto upang iligtas si Jesus. Muli buong pananampalataya at pagsunod ang ipinamalas ni San Jose. Buhay na banal na pamilya Nazaret. Dito tayo pag-usapan natin yung buhay ng banal na pamilya sa Nazaret. Pagkatapos ng kamatayan ni Herodes,
bumalik ang banal na pamilya sa Nazaret, kung saan sila namuhay ng tahimik, simple at masipag na buhay. Dito lumaki si Jesus bilang isang karaniwang bata na natutong magtrabaho sa karpinteryang si Jose. Tumulong sa tahanan at sumunod sa kanyang mga magulang. Ang buhay sa Nazaret ay hindi marangya, ngunit puno ng pananampalataya, pagmamahalan at sakripisyo, mga haliging bumubuo sa isang matatag na pamilya. Isa sa kakakaunting tala tungkol sa kabataan ni Jesus ay noong sila ay naglakbay patungong Jerusalem upang dumalo sa Paskua. Sa pag-uwi, hindi nila napansing na iwan si Jesus sa templo. Nang matagpuan siya, sinabi ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Okay. Lucas 2:49. Bagaman hindi agad naunawaan ni Maria at Jose ang sinabi ni Jesus, sinamahan nila siyang umuwi at siya'y naging masunurin sa kanila. Ito naman yung pagkamatay ni Jose sa pagpapatuloy nila Jesus at Maria. Walang malinaw na natala kung kailan namatay si Jose. Ngunit, pinaniwalaang siya ay namatay bago pa man magsimula si Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo. Dahil dito, si San Jose ay kinikilalang patron ng mga pamilyang Kristiyano, ng mga ama at ang mga namamatay sa biyaya ng Diyos. Si Maria ay nanatiling kasama ni Jesus hanggang sa krus, tapat at mapagmahal na ina hanggang sa huli. Siya rin ang naging ina ng simbahan matapos ipagkatiwala ni Jesus sa kanyang alagad na si Juan. Ano nga ba ang kahalagahan ng banal na pamilya sa pananampalataya? Ang banal na pamilya ay huwaran at bawat Kristiyanong pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan, manatili silang buo, matatag at puno ng pagmamahalan. Ipinakita nila ang pananampalataya sa Diyos ay dapat sentro ng buhay pamilya. Ang pagtanggap sa responsibilidad ay daan sa kabanalan. Ang sakripisyo ay kababaang loob ay mahalagang bahagi ng tunay na pagmamahal. Ang katahimikan, pagsunod at paggawa ng tama kahit walang papuri ay mahalaga sa Diyos. Kailan ba ang piyesta ng banal ng pamilya? Ang kapiyastahan ng banal na pamilya ay ipinagdiriwang tuwing linggo matapos ang Pasko, maliban na lang kung kakapatak ng Enero 1. Layunin nitong ipaalala ang mga Kristiyano na ang kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Devotion at panalangin sa banal na pamilya. Ang devotion sa banal na pamilya ay lumalaganap sa maraming simbahan ng sambahayan. Marami ang nag-aalay ng panalangin upang ipagdasal ang kapayapaan, pagkakaisa at kabanalan sa kanilang sariling pamilya. At ito ang halimbawa ng panalangin sa banal na pamilya. O banal na pamilya ni Jesus at Maria at Jose, tularan nawa namin ang inyong pagmamahalan at pananampalataya. Gabayan ninyo ang aming pamilya sa gitna ng mga pagsubok. Pagkaisahin ninyo kami sa kapayapaan, at awa, banal na pamilya, ipanalangin ninyo kami. Amen. Okay. So, ito po yung ating Holy Family.